atong uluhan karon sa mensahe sa Ginoo about prayer is prayer and the Bible. Ang prayer ug ang Biblia unsay kahimuan o kalambigitan ani labi na gayud sa atong mga pagampo. Atong text 1 Corinthians 2:11 to 13 ingon diha, "Who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no other knows the thoughts of God except the Spirit of God. We have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, and that we may understand what God has freely given us. This is what we speak, not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, expressing spiritual truth in spiritual words." Una, tanaw na to ang posisyon sa pulong sa Ginoo diha sa pagampo. Ang iyang posisyon mao nga ang Word of God diha mo speak ang Ginoo. Diha siya mo sulti. Kung gusto ta makahibalo sa unsay gisulti sa Ginoo, because prayer is communication with God. Gusto ta mahibalo unsay gisulti sa Ginoo, labi na natay iampo, ang Ginoo mo lead us, no? Mo lead us. Ingon diha, the Spirit will lead us into the passage of the scripture nga mutubag niya ng imuhang problema. Manang ang Biblia puno gayod sa pagpadayag sa Ginoo about sa iyahang katuyuan sa atong kinabuhi, labi na matag adlaw involved yun ang Ginoo sa atong mga pagampo. Diya sa Biblia ma-reveal ang una ini, God speaks through the Bible, pinaagi sa kining S. Nabay mga sin nga i-confess, diya makita na sa Bible. Niya promises to claim. Kung sa gi-reveal sa Ginoo, nabay promisa nga imuhang i-claim niya ng tagnaa as you pray and read the Bible. Then attitude to avoid. Nabay mga attitude nga angay likayan nga gipadayag diya sa Biblia, pinagi sa imong pagampo. Then commands to obey. Nabay mga command nga karon gipadayag sa Biblia nga angay nimong tumanon kung ikaw nagigistorya sa Ginoo through prayer. Then lastly, example to follow. Nabay mga example nga imong sundugon diya sa Biblia sa dihang ikaw nagampo. Mao nang Biblia dako kayo kahimuan gayud nga sa atong mga adlaw-adlaw nga pakigistorya sa Ginoo, He will lead us into the passage of the scripture. O kini mga butanga, kining space, mao gini diha nato kuhaon unsa gyud ang revelation sa Ginoo diha kanimo. Ikaduha, unsay power sa word sa Ginoo, the power of the scripture diha sa atong mga pagampo. 2 Timothy 3:16 to 17 diha, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Powerful kay ang scripture kay siya ang means of grace. Last month, grace gyud ang atong ginahisgutan. Og ang pulong sa Ginoo dako kay kahimuan diha sa mga pagampo kay siya mag-empower. No? Munang kumpleto ang Biblia. Useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Mao na ang iyahang power. It will change our lives. Ang prayer dako kayo kahimuan sa pag-usab sa atong kinabuhi. Kaya diha ta nakigistorya sa Ginoo. Munang ang pulong sa Ginoo mag-guide ka nato, mag-energize ka nato, mag-transform ka nato. God works sa atong mga kinabuhi through the scripture. Tungod kay ang scripture mo naay transforming power and sanctifying power sa tibok natong kinabuhi. Mao na ang gahom sa pulong sa Ginoo nga iyahang rule diha sa atong mga pagampo. Pakigistorya sa Ginoo, kung ikaw sige lag-pray, wa ka nagbasag Bible, wa ka nakigistorya Ginoo ana kay ikaw ra sige gistorya. Ano ni ang Bible, ang iyang posisyon dako kay kalambigitan gayud kay diha makigistorya ang Ginoo. Also, agihanan sa means of grace nga mo transform sa atong kinabuhi. And lastly, mo ni ang mahitabo usahay sa atong kinabuhi. The problem, naay problema usahay nganong wala nato na eksperensihan kini mga grace dinhi sa Bible. Nagi-mention ganiha nganong kasagaran gyud sa mga pagampo walay power, no? Wala gyud eksperensihan ang potential sa prayer sa atong mga kinabuhi. Una, kini nga problema, we have relationship problem, na ay relasyon nga problema. Ingon diha sa quotation, the quality of our experience of God's work in our life is directly impacted by the quality of our relationship with God. Kung sa impact sa atong kinabuhi nga pagpamuhat sa Ginoo, magagad na sa atong relasyon with kaniya. Makita nato nga diha magyud mo impact sa Biblia. Diha gyud ang means sa pag-work sa Ginoo. The closer diha sa atong prayer life. Munang the closer we are to Christ, the more ang iyahang working sa atong kinabuhi. Kung ang atong reason sa pag-pray is to get or to let God do something for us, we miss the meaning of prayer. Kay di lang gyud na mao ang prayer
ang iyahang meaning nga to get something from God. Prayer is relationship. Nganong mag-istorya gani ang Ginoo kanato, kita pod mustay diha kaniya. Munang sa atong pagbasa sa Bible, usahay ang atong katuyuan is to gain information, not to gain relationship, not to develop relationship. Munang we miss the point of prayer. Kay ang pag-ampo, maminaw ka sa iyaha, diha sa iya mga pulong. Kung ang atong tuyo is just to have information or knowledge of the Bible, we miss the graces diha sa pulong sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Ngunang the Bible is God's love letter, kanato ang tuyo gid ana is to develop relationship. When you read the Bible, mo grow imong relationship sa Ginoo. Ngunang kung prayer nato, concentrate lang sa mga request, we miss the point of prayer. Then kini nga problema usab, hearing problem. Usahay ma-miss nato ang grace sa scripture sa atong mga pag-ampo tungod kay kini ang problema, hearing problem. We equate reading with listening. Usay reading ra gid ato, wa gid nag-listen. Plainly reading the scripture. Reading is just getting through information. Informasyon lamang without really paying attention and wrestling with it. Mao kada ning pulong nga meditation, kanang meditate, listening yun na unsa gyud gisulti sa Ginoo, unsa gyud ang iyahang pahimo sa kuha, unsa gyud ang iyahang message sa kuha. Meditation, no? Listening. Kay reading lahi ra gyud kaysa listening. Ang listening is interacting with the text. Unsay iyahang calling sa tuwa, unsay iyang ipahimo sa tuwa, unsay iyahang ipaabot sa tuwa. That is listening. Unang ma-miss nato natay trouble sa mga answered prayer kay tungod ani nga problema pod, no, kanang hearing problem nato nga we lack listening to the word of God. Then lastly, problema sa pagampo, obedience problem. Kining pagtuman. Mo nang rule gani sa scripture sa ato mga prayer dako kayo kung matinumanon ta. Ingon diha sa quotation, we read, sometimes we only read for personal benefit. Mo na ingon diha nga naga-pray ta to get what we need. No, mo nang kasagaran gyud. To get what we need. Pero di gina mo ang sentro sa prayer. Tungod kay ang prayer is getting into the mind and heart of God. Mo kanay ang purpose sa scripture kay mag-listen ka, kay dadun ka unsay mind sa Ginoo, unsay heart sa Ginoo, unsay iyahang mga ipabuhat sa imuha. Dili focus sa imong mga needs. Secondary na gyud na siya. O nang walay power usahay ato nga prayer tungod kay diha nagkulang, no. We have this obedience problem nga sa atong pagbasa sa Biblia, wag kita nagatuman niini. Diyan nato makita nga ang Ginoo is not after gyud ultimately sa atong mga needs, but He is after the transformation labi na sa redemption sa humanity. Og dili nato ni tumanon mo nang we will not experience His grace. Kay we miss the point of prayer. It's not all about our need. Mao ni ang mga problema nga usahay mao'y tinubdan sa mga kapakyasan sa atong mga pag-ampo. So the rule of the Bible in prayer dako gid kay siya because diha ang heart and mind sa Ginoo unsa gayud ang iyahang purpose sa pag-ampo. Nga diin kung kini may sentro gayud kaniya sa relationship kaniya labi na sa paghatag og dako nga pagtagad unsay giingon sa Bible, dako gid kay kahimuan. Mahimo gini mga grasya nga pinaagi diha sa atong pagbasa sa pulong sa atong pakigistorya sa Ginoo through prayer. Dalaygon na Ginoo, mag-aampo ta.